Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Abay, magiging bagyo kaya ang State of the Nation Address ng Pangulong Marcos. The President's Agenda. President's Agenda. Ang ika-apat na SONA, a DZRH Special Coverage. Magandang umaga, Pilipinas. Abay, kumusta po kayo? Ha? Abay, ngayon po ay inaasahan, inaabangan ang ika-apat na SONA ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano nga kaya ang magiging laman ng SONA ng Pangulong Marcos? Bumati ka muna, Sister L. Good morning, Lakay, at good morning sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay July 28, 2025 at ngayong araw, Lakay, ang ika-apat na SONA ng Pangulo. Kaya tayo mo, Sister Ella, ha? Diba? Ayan. Simple lang naman to. Oo. Makikita sa baba, pambahay yan. Anong tawag yan? Patadyong ba yan? Ano yung patadyong? Yung may itong parang puff sleeve. May palikpik sa balikat. Ayan. Pero pagka tumayo po ito, kita ang puso. Ayan. Patong-patong lang yan. Patong-patong lang yan. Tayo lang. Tayo lang naman nakakakita. Sabi kasi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez Jr., simple lang daw. Ayan. Yes, ang suot kaya't nirehas ko yung aking pinatahe sa Mabuhay Shriners Tailoring. Ayan. Kaya pala ang ganda. Mayroong yung lalaking may kargang bata. Yes, ang suot mo ngayon. Magandang umaga, Pilipinas, at abangan po natin ano kaya ang sana'y matugunan ng Pangulong Marcos ang hinain na ating mga kababayan. Ihahayag kaya ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Pero alamin natin, hindi natin magpapaligoy-ligoy, pero marami tayong issue ngayon na Sister L. Pero i-congratulate ko muna si General The Boxer General Nicolas Torre. Ayan. Dahil kumita ng almost 20 million. 20 million, almost. Ang yes. Kanyang hindi natuloy na boxing kahapon. Dahil hindi nabaste ang win by default. Winner by default ang General Torre. At mainam, yung kinita, yung mga yung mga in kind. Pinamigay kaagad dyan sa Baseco Compound, dyan sa Maynila. Pero itong laban na ito kahapon, Lakay, ay inuulan din to ng bash. Yes. At marami mga kababayan na natin ang nagsabi na, sus, naghakot pa ng tao. Oo. Hakot ba? Akala ko nagbayad yung iba. Ayan. Pero kano ba entrance? Yan ay, syempre, damdaming bayan nila. Yan ay kanilang opinion at nire-respeto natin. Ayan. Abangan natin yung bangayan ng Supreme Court at ng Kamara de Representantes at ng Senado. Wow. Sana naman ay hindi magkaroon po ng constitutional crisis. Sapagkat ang sabi po ng ilang senador, kahit dineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay VP Sara, tuloy daw po mahabigan ang impeachment trial. Atawin na natin ang ating special coverage. Alamin nga natin ang mga reports. Standby Raymond at Paas. Mananatili bang Senate President si Senator Chis Escudero. At sa Kamara manang Milky, magbobotahan din ngayon. Mukhang speaker si Pinsan pa rin. Ayan. At yan ang inaabangan natin, Lakay, kung sino mamaya ang aakyat dun sa taas. Kasama ng presidente. Yes. At situationer muna sa Malacanang
Malacanang. Nakailang rehearsal ba, practice ang Pangulong Marcos sa kanyang sauna? Dahil ready na pala talaga ang Pangulo Lakay para sa kanyang sauna mamaya. Alamin natin ang latest situation sa loob ng Palasyo ng Malacanang, arrest number 14. Nga pala, ingat sa Ang lakas-lakas ng ulang kanina, Sister El. Zero visibility sa inabutan skyway. ka, Lakay. Kaya ingat-ingat po although napabugso-bugso ang ulan, pero ingat sa pagmamaneho. Arrest number 14 mula sa Malacanang. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister El, matipid sa pagbibigay ng detalye ang Malacanang tungkol sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Una nang lumabas na ang kakanta ng pambansang awit o ng Lupang Hinirang ay si The Voice USA winner Sofronio Vasquez. Binanggit rin ni PCO Undersecretary Claire Castro na ang magsisilbing direktor ng SONA ngayong taon ay ang in-house director ng Radio Television Malacanang o RTVM. Pero bukod dyan at dun nga sa ibinahaging maiksing video ng practice ni Pangulong Marcos, wala nang iba pang impormasyon na inilabas ang palasyo. Natanong ang PCO sa kung ilang oras ba ang itatagal ng talumpati ng presidente, pero wala pang tugon dyan, Lakay. At maging dun sa isusuot ni PBBM at ng First Family ay wala pang tahimik ang palasyo, Lakay. Suggestion ko lang, sana magsuot ng barong Iloco ang presidente. Ayan, tangkilikan ang sariling atin. Support local. Oo, sa bagay, barong Tagalog, okay din. Huwag na siyang mag-Amerikana. Oo, ang iniisip naman namin, Lakay, mag-uulit kaya siya ng barong. Diba, may panawagan na simple lang. Kung recycle, kung kumbaga naisuot niya na sa mga ibang event. Pero ayan, wala pang sagot, Lakay, ang PCO tungkol dyan. Nakailang practice ba ang presidente sa kanyang sauna? Walang binabanggit, Lakay. Ayan. Ay, yung actually mga last week pa nga kami nagtatanong ng detalye o kung ano lang yung mga impormasyon na pwede sanang maibigay sa amin, pero wala talaga. Hanggang kagabi lang, Lakay. Kagabi lang lumabas yung video ng practice na yan ng presidente. Nakailang bakal-bakal sa practice. Walang kasi, Lakay wala talagang parinig nung speech. Actually, makikita mo lang na nangingiti si presidente habang nagpa-practice. Ang sona ba ng Pangulong Marcos, meron ba siyang mga punchline? Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Ba't Pinoy yan? Luma na yan, Lakay. Wala ba kay dating Pangulong Duterte? Ba't yan ng dapat kay Pangulong Marcos, kami di Duterte. Yung kanyang last na sona. Mamaya, ipaparing natin yan. Yung tungkol sa Pogo. Ayan, malalaman natin yan mamaya kung ang pangako ba ng Pangulong Marcos ay natupad ba lahat? Ayan. At ngayon, ano ang kanyang ipapangako na naman? I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Eto pala yan. Naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga POGO. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. May mga ganyan ba, Miss Let? Yan ang abangan natin, Lakay. Teka. Isa sa inaabangan, Lakay, ay kung binanggit niya doon dati, di ba, yung paghinto, total ban ng Pogo. Ngayon kaya, kasi issue ang online gambling o online games, Lakay. So, aabangan natin kung may pababanggit ang presidente tungkol dyan. Sa unang pahayag ng presidente, Lakay, binabanggit niya ay kaiba yung SONA ngayon dahil taon-taon naman, syempre, ay nagbabago, nag-iiba yung estado ng bansa. Ayan. Sino ba ang speechwriter ng presidente ngayon, Miss Let? Alam mo, Lakay, siya pa rin ang nagsulat ng kanyang speech. Yan yung binabanggit naman ng Malacanang na taon-taon siya. May hinihingi siyang mga detalye. So siguro, group efforts, ayan, humingi siya ng mga detalye nung kailangan niyang
ma-report sa Bayan Lakay. Si Secretary Dave Gomez na ba ang nag-edit ng SONA ng Presidente? Wala talagang binabanggit na informasyon, Secretary Lakay. Dave Gomez, dating reporter, editor din yan. Kaya, ayan, dapat sinipat din ang SONA ng Presidente, ha? Okay, si Attorney. Baka naman lahat sila inahinga ng inputs, Lakay, na pwedeng idagdag doon sa kanyang SONA. Okay, sige. Abangan natin yan, Miss Let. Thank you. Teka muna. Ano bang sasakyan ng Presidente? Umuulaw-ulan? Mag-helicopter ba siya o by land? Oo, Lakay. Yan din ang aabangan natin. Siguro depende sa panahon. Tulad, mamayang hapon pa naman siya pupunta. Siguro kung gaganda yung panahon ay palagi kasing chopper, Lakay, yung kahit yung mga nakaraang presidente, yun yung sinasakyan pag pupunta sa batasan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let, na ang ganda-ganda rin ng kanyang, anong tawag niyan na suot niya? Ano kasi ito, Lakay? Modern Filipiniana. Modern Filipiniana na, Lakay. Ito yung mga suot namin. Pansin mo, pares kami ni Miss Let, dito lang yung botones. Ganun ba? Nasa taas. Ganun ba So, yan? Kasi dito ito, wala. Lakay, ready kami. Tatanggalin mo lang to kung sakaling dumaretso sa NDRRC. Masama kasi yung panahon. Pinapatong lang yung talaga, coverage. Lakay. Ganun ba yan? As in, pagka tanggal mo niyan, pwede na. Parang blazer na ang Yes, dating blazer yan. na lang siya. Oo. Ayan. Papalitan mo na lang ng jacket. Oo. Ano mo nga, i-zoom out mo nga kung ang sa damit ni Miss Let kita rin ang pusod. Hindi, Lakay. Mapapalabas ng Malacanang si Miss Let. Okay, maraming salamat, Miss Let. Para sa DZRH SONA Special Coverage, ako si Let Narciso ng RH14. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. The lesson of this last year has made it very clear that whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Bagamat maganda ang mga statistikang ito, wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Totoo, puwersa ng merkado sa ating bansa at maging sa buong daigdig ang siyang nagdidikta ng presyo. EDNEB pa rin ba, Mr. President? Ayan, sana sa lahat ng palengke, mabibili na ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Pero sana, Lakay, mabanggit din niya dyan yung problema ng mga magsasaka. Ay, o nga pala, yung mga pumunta rito sa ating mga taga Nueva Ecija. Tsaka yung mga taga Bulacan. Bulacan, oo. Sana po, Mr. President, ayan, ibinabandera ninyo ang food security. Abay, para matupad dyan, suportahan natin ating mga magsasaka. Okay, report mula sa Lakay, Senado. puntahan naman natin ang sitwasyon mula dyan sa Senado, nandyan sa may Senate Session Hall. Pero ang inaabangan, Lakay, sino nga ba? May papalit ba? Magbubutuhan. Mukhang cheese pa rin Ayan. Keso pa rin. Keso pa rin. Ayan. Alamin natin dahil si Tito Sen pala, Lakay, tumutunog din ng pangalan. Pero malalaman natin mamaya at alamin natin ang sitwasyon dyan. Nandyan si RH28 Raymond Paas. Lakay, Raymond. Raymond, nagbubutuhan na ba? Ayan. Sino ba ang mananatili ba ang Senator Cheese bilang Senate President? Lakay, Raymond. Naputol si Raymond. Babalikan natin si Raymond at Paas. Ito na ang pinaka-komprehensibong coverage sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Abay, di dumako tayo sa Quezon City. Ayan, okay na raw, Lakay. Okay na si Raymond. Punta na natin ang Senado. RH28, Raymond at Paas. Lakay, Raymond. Elaine at Mayor, tinutuon ng pamunuan ng Senado ang hindi paglalatag ng red carpet sa dadaanan ng mga senador para sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress. Walang tali na lang yung makikita sa hallway ng Senado patungo sa session hall. Dahil din sa masamang panahon ay hindi na natuloy yung flag raising ceremony na dapat ay gaganapin sa Senate grounds. Hindi na nagamit yung inihandang platform na siyang nilatagan ng red carpet dahil sa mayat maya ay malakas na buhos ng ulan. Sa pagbubukas ng sesyon na Mayor at Elaine ngayong umaga
Una sa priority ay yung pagpili ng mga opisyal ng 20th Congress sa pangunguna ng Senate President, Senate President pro tempore at Majority Leader. Inasahang mapapanatili ni Senador Francis Q. Escudero ang pagiging Senate President sa hawak nitong 18 lagda ng pagsuporta sa kanya. Si Senador Jingo Estrada ay mananatili na Senate President pro tempore habang balik bilang Majority Leader si Senador Joel Villanueva. Pagkatapos nito ay pipili din sila ng komite na magiging miyembro ng Welcome Committee mamayang hapon sa pagdating ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address na gaganapin sa Joint Session of Congress sa Kamara de Representantes, Mayor at Elaine. Anong oras sa magbobotohan na kung sinong magiging Senate President pa rin, Raymond? Mamaya-mayang alas 10 ng 10 o'clock ang opening. Oo. At pero in-expect na mabilisan din lang naman ito dahil naka-pro-forma na lahat. Formality na lang yan. Ayun, at saka aming iniintay na lang yung pagdating dito ng mga senador ngayong umaga. Medyo matraffic sa labas ngayon. Ay, oo. Kasi biglang buhos na ulang kanina tapos buti medyo tumigil na. Ayun, maya't maya bumubuhos yung malakas na ulan. Di ba baha dyan sa harapan ng Senado, Raymond? Wala naman. Wala naman, okay. Hindi yung gaya ng dati na tuloy-tuloy yung buhos ng ulan. Ngayon ay bubuhos, titila, kaya't medyo maganda-ganda rin naman. Hindi, kung medyo nagkakaroon ng naipon na tubig, nawawala din kalaunan, Mayor. Meron din palang fashion show dyan sa Senado pagka-SONA. Ayan. Bukod pa doon sa Batasang Pambansa, Raymond, pagka umaga, 10 o'clock, meron ding red carpet dyan sa Senado? Meron ding dati-rati kasi ganun yung ginagawa, Mayor, na parang doon dadaan yung mga senador for photo opportunity. Yung iba kasama yung kanilang miyembro ng pamilya. Pero ngayon ay sinabi nga na nagkasundo na sila, natanggalin na yung red carpet. Kumbaga kaya yung makikita ninyo dito ngayon dito sa ating video ay wala ng red carpet at dire-diretso na yung pagpasok ng mga senador papunta doon sa session hall, Mayor. Ayan, dapat lang kasi pabonggaan sila ng mga damit dyan, pabonggaan ng mga alahas. Samantala yung mga kababayan natin, ayan, nadaanan ko na naman kanina, Sister El. Ang dami mga natutulog dyan sa De La Rosa, ilalim ng tulad dyan sa may Skyway. Ayan, sa ilalim ng Skyway EDSA, Skyway at saka Bendia. Ayan, maawa ka Ayan, sana yan ay matugunan din ng ating Pangulong Marcos ang poverty, ang kahirapan. The country exhibits healthy signs of post-pandemic resilience comparable to strong economies in our region. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021. Hindi ramdam ng iba nating kababayan, Mr. President. Ayan, hindi ramdam yung mga nadaanan ko kanina na natutulog sa bangketa. Ayan, kaawa din. May mga bata pa. Anyway, okay. So, ano pa ang asahan natin niya sa Senado, Raymond? Teka muna, ano nga palang malalaman natin mamaya kung ano ang stand ng Senado? Kasi may ibang Senado na kinu-question ang desisyon, ruling ng Supreme Court kaugnay sa constitutionality ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, Raymond. Yun yung isa sa mga tinatanong namin dito sa mga opisyal dito, pero mukhang hindi pa ngayon gagawin, Mayor, kung ano man yung mangyayari dyan dahil mukhang ang pagkakasabi ni Attorney Reginald Tunggol, yung spokesperson ng impeachment court, ay magbobotohan yung mga senador kung ano ang kanilang magiging tugon doon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Bagamat kung titignan mo, Mayor, maraming ang nag-iingay na ayaw doon sa decision, pero mukhang mas marami yung nagsasabi na dapat lang na respetuhin itong decision na ito
Pero siyempre, kailangan natin yung formal vote kung meron man mangyayari, kung ano ang kanilang magiging tugon dito dahil kinumpirma ni Atty. Tunggol na natanggap na ng Senado yung electronic copy nung decision ng Korte Suprema na nagdideclare ang unconstitutional yung prosesong ng impeachment na ginawa sa Kamara de Representantes, kaya walang masasabi na hawak ngayon na impeachment complaint ang Senado, Mayor. Ayan, abangan natin yan, Raymond, dahil kung hindi irerespeto ang decision ng Supreme Court, baka magkaroon tayo ng constitutional crisis. Siyempre, yung mga pro-Duterte, pabor dun sa ruling ng Supreme Court. Yung mga anti-Duterte, ayaw. Tutol. Ayaw. Pero yun na nga, sabi nga nila, nandyan na yan. Kaya kailangan harapin. Narinig ko si dating Senate President Franklin Drilon, sabi niya, hindi siya payag dun sa desisyon. Kaya lang, wala na tayo magagawa. Supreme Court yung nagsalita. Ang malupit nito, Mayor, unanimous pa yung naging desisyon na kumbaga kahit na mag-file ka ng MR o anuman, para bang suntok sa buwan. hindi lang suntok sa buwan, lampas pa sa buwan. Nagiging mangyayari dito sa decision na. Correct ka dyan. Okay nga ron. Maraming salamat, Raymond. Dagdag ko na rin, Mayor, dahil SONA ang pinag-usapan at tungkol pa rin sa baha-baha. Itong si Senator Lito Lapid ay idudulog na rin daw kay Pangulong Bongbong Marcos yung problema naman sa matinding baha doon sa kanilang lalawigan sa Pampanga upang mahanapan ng permanenteng solusyon. Dahil maliban sa Pampanga ay halos buong Pilipinas na yung nakaranas ng kalamidad. Kabilang ang problema sa baha ang inaasahang babanggitin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address mamayang hapon. Inihayag nitong si Senator Lapid na makatutuwang niyang mga local officials sa Pampanga sa pangunan niya na Governor Lilia Pineda at Vice Governor Delta Pineda, pati si Congresswoman Ana York Bondok na isagawa yung dredging at desiltation ng mga ilog na nag-uugnay sa Pampanga, Bulacan at Tarlac. Kasabay ito ng personal na pagbisita at paghatid ng tulong ni Senador Lapid at ang katuwang ang DSWD sa mga apektadong residente sa 5 bayan sa Pampanga nitong Sabado, July 26. Ito yung mga bayan ng Sasmuan, Minalin, Santo Tomas, Macabebe at Masantol na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig baha. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-iingay na rin. Ayan, galit na ang Supremo, ha? Dahil nga naman apektado ang kanyang mga kababayan sa Mikeni, Pampanga. Babalikan natin lang pang mga reports. Standby Edniel Parausa, standby Edwin Duque. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Oy, good morning sa mga gods of Padre Faura. Ayan, kumusta po ang mga taga Supreme Court? Apat na SONA. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, mista General Edwin Ernie. Oras Sister L. It's 8:37. Ang oras na yan. Find new jobs for our countrymen who will be displaced. Ito na ang pinaka-komprehensibong coverage sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The President's Agenda. The President's Agenda. Ang ika-4 na SONA at DZRH Special Coverage. Oras Sister L. It's 8:43. At balikan natin ang mga reports ng sinunog na ang effigy ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano ba ang ginawang itsura ng effigy ng Pangulo ngayon? Dahil kahit maulan lakay, ang mga nagkikilos protesta, hindi pa rin talaga nagpapaawat dyan sa may lungsod ng Maynila. Ginawang zombie yata, zombie BM daw at saka sarananggal. Masyado silang creative lakay, ano. Zarananggal. Sandali lang mga Giselle Ricafort. Alamin mo natin ang report mula kay Edniel Parosa sa mga dumadaan po ng Commonwealth Avenue. Zipper lane inilatag na sa eastbound ng Commonwealth Avenue patungong Fairview para sa mga magka-counterflow papasok ng Batasang Pambansa ngayong araw ng SONA. Ayun, may counterflow palang ginawa
Alamin natin ang latest mula kay RS number 52. Nakabarong din ba si Edniel? Ayan. Baka hindi lakay. Kasi medyo maulan. Oo. Ang nakasuot lang ng Filipiniana nakita ko si Mana Milky at si Miss Let, syempre. Ayan, si Raymond. Sila kay Raymond kaya? Nakabarong ba? Nakabarong ba? Dahil nandyan sa Senado? Baka si Giselle ay barong Tagalog din. Ayan, Tagalog. O kaya nakakatulad itong akin. Naka-Filipiniana rin. Ayan, modern Filipiniana rin. Mamaya malaman natin yan, ha? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Ate ka muna, ha? Sandali, Edniel. Unahin nga natin yung si Giselle muna. Ayan, si Giselle muna, ha? Yan, sunog na ba o hindi pa? Ay, hindi lakay. Kay Edniel yan. Kay Edniel yan, di ba? Yung sinusunog, kanino ba? O, sige, nakakalito kayo. Kay Edniel yan, lakay. Kay Giselle yata. Kay Giselle ba? Okay. Kay Edniel, lakay. Si Kay Edniel. Edniel yan, lakay. Okay, ayan, nasa ano natin. Proceed, Edniel. Sister L, pakikiramdaman ng Philippine National Police itong mga nagsusunod ng FPG. Ngayong araw na ika-4 na State of the Address si Pangulong Bongbong Marcos. Narinig kasi si PNP Chief Police General Nicolas Torre III na bawal pa rin ito sa umiiral na environmental laws. Maliwanag ni Torre sa Camp Crame ngayong umaga. Delikado itong pagsunod ng FPG sa kalye dahil baka may madamay rin mga establishment ng mga sakyan. Gayun man, pairalin pa rin daw ng PLP ang maximum tolerance mga ralistang hindi naman binanggit kung dadamputin na kapag nagsunod na o nagsunod na nga ngayon ng mga materyales. Pakinggan natin si PLP Chief. Delikado sa kalsada pag susunog ka, may mga flying embers, baka hindi natin makontrol, may tatamaan dyan, may isang kotse dyan na may diferensya at may leak ang gasolina. Tandaan natin, ang mga sasakyan na tumatakbo dyan, lahat dyan may gasolina. Gasolina at crudo yan, ang iba dyan, LPG pa ang gamit. So, medyo delikado may apoy sa, there's a reason. Inaasahang mag-ikot ngayon si General Torres sa latag ng seguridad dito sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue at paligid ng Batasang Pambansa Complex. Kabilang sa kanyang mga inaaral kausapin mismo ay itong mga realista o mga nakikilos protesta. Samantala, naglatag na nga ng zipper lane ng traffic authorities sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue dito sa Quezon City para doon sa mga dadalo pa sa ika-4 na zona ni PBBM. Ito para sa mga magka-counterflow sa mga mula sa area ng Fairview patungo rin direksyon ng Batasang Pambansa sa IBT Pasok Road. Nakailera na itong traffic cone sa eastbound direction ng Commonwealth mula sa may lampas ng Sandigan maging yung kung galing ka naman doon sa may bahagi ng University of the Philippines. Traffic na kasi o masigit na itong daloy ng mga sakyan sa parehong westbound at eastbound direction. Lalo na yung patungo sa may Quezon Memorial Circle. Hindi pa naman nakakaabot sa may IBP Batasan o mukhang hindi naman lalampas dyan sa may St. Peter's Parish. Itong mga nagpo-programang realista, pero ramdam na ang epekto ng mga ito hanggang dito sa tapat sa Digong Bayan. Ito sa Edniel Parosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Edniel Parosa at dumako tayo kay Giselle. Nako, dahil parehas pala sila lakay ni Giselle, dahil sa area naman ni Giselle, ganun din. Itong binabanggit mong Zoom BBM, zombie BM. Yes. Zoom parang zombie ganun. Zombie BM at Saranangal FEG sinunog naman ng bagong alyansang makabayan diyan sa may bahagi ng Philcoa dyan pa rin sa lungsod ng Quezon. Alamin natin ang report ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, lakay sinunog at inasak na yung 10 talampakang Zone BBM at Saranangal FEG, itong bagong alyansa makabayan Timog sa Tagalugan sa bahagi ito ng Philcoa, Quezon City para sa ika-4 na zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayan natin sa tagapagsalita ng grupo na si Lucky Oralier, simbolo ng yan, iyang FEG na yan ang pagiging kuta sa Amerika ni Pangulong Marcos at pagnanakaw naman ni VP Sara Duterte sa kabandaw ng bayan. Hindi niya maaari siilin ng gobyerno yung kanilang karapatan sa pagsasabing labag ito sa environmental laws. Iginiit ng leader na kung talagang concern daw yung gobyerno sa kapaligiran, pinagpupuhunan din dapat nila ng pansin ang mga environmental problems sa bansa na resulta ng iba't ibang issue kagaya ng reklamasyon. Una na kasi sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na labag
drugs and environmental laws yung pagsusunod ng FEC. Kaya hindi nila hinihikayat na sunugin yung mga FEC ng mga demonstrador. Mahigit 300 na mga relatiista ang lumuwas dito sa Quezon City mula sa timog sa Tagalugan. Mariin din kinukundina ng grupo yung kondisyon naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na bawal yung pagmamarcha dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City ngayong ika-4 na zona nga ng Pangulong Marcos. Hindi raw maaaring pigilan ng pamahalaan yung kanilang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang mga hinaing. Mula sa bahaging ito ng Pilcoa, magkikilos protesta itong grupo ng Bayan Timog sa Tagalugan sa Department of Agrarian Reform at mamaya naman ay magmamarcha sila sa bahagi ng St. Peter Parish bago ang People's Zona mamayang hapon. Pakinggan natin yung naging bahagi ng ating panayam. Ang tema naman ito ay mga halimaw ng ating bansa na Pangulo na nagnanakaw, nagsasamayan sa mga Pilipino na nananalakay, Pangulo na kumikita, gumaganansya doon sa paghihirap ng mga Pilipino. May pangalan sila, pangalan nila ay isa si Zalong na ating Pangulo, sinasabi nito yung patuloy niyang pagsunod-sunuran doon sa kanyang amo na Estados Unidos, si Trump. Tapos yung patuloy na pagbinibigyan niya at yung patuloy na napagsasawalang bahala ng kalagayan ng mga Pilipino sa kita ng mga krisis nito. Pangalawa, may pangalan din isa ng Sara Nangal bilang halimaw ng nananalakaw doon sa Kapanong Pondo Magkaong Bayan. Hindi natin nakakalimutan yung magnanakaw ng ating Vice President doon sa kanyang political million doon na nasigaling ng 11 araw. Okay, Giselle. So, ang presidente at vice-presidente ang kanilang binabanatan dyan, ha? Oo. Yes, Lakay. Bukod dito, Lakay, sa FPG na tinawag nilang BBM at Karananggal FPG na 10 talampakan Lakay yung laki. Ay mamaya, meron ding itatanghalo. Irepresenta naman yung grupong bayan Lakay na FPG naman. Iyan yung inaasahan at ang bukal ng FPG ni Pangulong Bongbong Marcos na inaasahan na susunodin kasabay ng talumpati ni President Marcos mamayang hapon. Giselle, ano yung nakasulat dun sa streamer nila? Defend the Quezon? Ano ba yan? Ano yun? Nakabaliktad kasi yung Sorry, Lakay. Ano yung defend? Ano yung defend the... Defend ano nakasulat doon? Sa video. Defend. Ayan, defend. Quezon? Lakay. Quezon. Bukod Lakay, kasama o binubuho yung mga religista na galing Lakay mga pinatawan mula sa iba't ibang sektor, kagaya Lakay ng mga magsasaka sa Quezon, mga magsasaka o magtutubo naman sa Batangas Lakay na kabilang din sa kanilang panawagan yung iba't ibang mga issue na kanilang kinahaharap Lakay sa sektor. Okay. Kumusta ang panahon dyan, Giselle? Maaliwanas na ba? Kanina Lakay, napakalakas ng buhos ng ulan, partikular dito sa bahagi ng Pilcoa, Quezon City, pero hindi natinag yung mga religista Lakay at nagpatuloy pa rin yung kanilang demonstrasyon at pagsusunog sa kanilang FPG. Ngayon naman Lakay, sa oras na ito, 8:53 a.m. ay tumila na yung malakas na ulan na yan. Pero makulimlim pa rin Lakay yung lagay ng panahon. Giselle, puro yan? Puro nakikita natin dyan ay yung mga anti, pero may mga pro-Marcos din ba? Pro-admin? Correct, Sister El. Bukod dito sa mga anti-government groups ay meron din inaasahan din nakasabayan yung mga aktibidad naman ng mga pro-government. Mamaya, bibisitahin din natin yan. Kung hindi ako nagkakamali, nandoon kasama natin si RH5 Gonzales. Okay. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Giselle. Para sa Zona Special Coverage, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, ulit sa Pilipinas, ulit sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort, mula po dyan sa Commonwealth Avenue. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store na ating muling binuhay at inilunsad. Ang layunin ng Kadiwa ay pag-ugnayin ang mga magsasaka at ang mga mamimili. Walang iba pang namamagitan.
Wala nang dagdag na gastos at patong. Maganda ang kita ng magsasaka, nakakatipid din ang mga mamimili. Mukhang dinatupad dyan, Mr. President. Ito na ang pinaka-komprehensibong coverage sa State of the Nation Address. Di pa natin maramdaman yung mga Kadiwa centers. Yes, Ayan, dahil Kadiwa stores. Lakay marami pa rin ang naghahanap ng lalo na yung 20 pesos na presyo ng kilo ng bigas at mas murang mga agricultural products. Ang mahal kasi Lakay na malengke ako nung nakaraan. Talaga. Oo, sabi ko wag na nga lang magpakbit. At yung ang pakbit ko Lakay kalabasa na lang eh. Kalabasa na. Dagdag mo ng utong tsaka kabatiti tsaka ano tarong. Ang nilagay ko ampalaya na lang tsaka kalabasa Lakay. Ayan. Masakit sa bulsa eh. Ayan po, Mr. President. Ayan po ang huling plinay ko eh. Yung pa pong sona nyo noong 2023 yan, Mr. President. Nasaan yung mga Kadiwa Pangalawang natin? sona niya yun, Lakay, 2023. Yes. Daming bayan. Alamin natin ang report mula naman kay Edwin Duque. Abay, sa kabila pumahabigan ng ipinapangalandakang flood control projects. Huwag mo nang banggitin, Mr. President, yung flood control project. Nakakaiyak yun, Lakay. Ito yung issue na talaga namang ikinakagalit ng mga kababayan natin pagka nababanggit, Lakay. Ayan. Sabi ni Senator Ping Lacson, since 2011, 1 trillion na ang ginastosan natin sa flood control project. Pero parang mas lalong lumala ang baha. Kaya nga Kaya tulad ngayon, ang Malabon, lubog pa rin sa baha. Naku, lalo pat may high tide. Edwin Duque, please come in. Edwin. Awanan. Ito na ang pinaka-komprehensibong coverage sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The President's Agenda. The President's Agenda. Ang ika-4 na sona, a DZRH Special Coverage. Mapakikinggan at mapapanood sa DZRH Radio at DZRH TV. Gayon din sa mga social media platform ng DZRH Online, YouTube, Facebook at TikTok. The President's Agenda. The President's Agenda. Sa July 28, araw ng Lunes, ganap na 3:00 ng hapon. Oras sa Sister L. It's 8:57. Standby manang Milky Rigunan, standby Boy Gonzales, abay ang Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio. Hindi nadalo Sister El sa zona ng Pangulong Marcos, pero makikinig kaya siya? Hindi raw siya makikinig, Lakay. Oo, ang sinabi niya ay hindi siya makikinig dahil mukhang nagiinit ang ulo. Natitrigger daw siya, Lakay. Yun yung kanyang linya. Natitrigger daw siya kapag napapanood niya ang Pangulo. Abay, dapat Madam Vice President, makinig po kayo para malaman ninyo. Ayan, kung ano ang dapat purihin o batikusin. Replay na lang daw yung papanoorin. Replay na lang. Asan ba ang VP Sara? Kasama ni Dua Baste sa Singapore o andito lang? Ayan. Ay, nasa ibang bansa ba ang nasa dihig pa ba ang VP Sara? Ayan. South Korea. Nasa South Korea. South Korea. Oo, kasi Lakay doon niya sinabi na hindi siya makikinig. Dahil nga mukhang gusto niya ibato yung cellphone niya raw pagka kakain na pagka naririnig niya. Kakain na lang siya ng kimchi at saka samgyupsal. Na lang siya. Ayan. Pero alam mo, Lakay, dahil may mga kababayan tayo nagko-komento sa ating YouTube channel, gayon din sa ating Facebook Live, Lakay, ini-encourage natin sila. Ano ba yung kanilang gustong marinig sa sona ng Pangulo, and of course, ano pa ba yung mga gusto nila na gawin ng gobyerno? Marami nagko-comment, Lakay Lalo na yung nabanggit natin kanina na flood control, mataas na presyo ng bilihin, talagang iisa tayo ng himutok. Ayan. Marami pa, Mr. President, ang hindi po
po natupad sa inyong mga pinangako? Ayan. Ano pa yan, Lakay? Sa mga nakalipas sa ninyong SONA. Eto na lang, ha? Ayan. Ano pa yan, Lakay? Alam ko marami kang bala dyan eh. Abay, siyempre, ha? Sa mga, Ate Doris Bigornia, ayan, Kuyang Jimmy Camino, ha? At lahat po na mga kababayan nating hirap na hirap sa pagpapadialysis linggo-linggo. Ayan. Ang health system. Yes. Ito po ang sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA noong 2023. Upang mas lalo pang makatulong sa mga pasyente, ang dating 70 libreng dialysis session ay inakyat na natin sa 156. Mga kababayan, libre na po ngayon ang dialysis para sa karamihan ng Pilipino. Ayan. Para sa karamihan naman pala, hindi naman pala lahat. Ay, naka talaga. Ipunta na natin, Lakay, si Manang Milky. Sige, anong latest? Dyan, live sa House of Representatives dahil... sabagay, maaga pala kay pero inaabangan natin yung butuhan. Tama. Yung mga butuhan. Yung mga congresswomen natin, ha? Kung sino ang pero tingin ko nga ba sa formality na lang to, ayan, all in the family nga ba? Ayan ang leadership ng Kamara. Ano yung sinasabi ng 2x2 kanina, ha? Speaker pa ni si Speaker Martin Romualdez. Pagkatapos si Yeda Rodriguez, Romualdez. Romualdez, Lakay, nahalo-halo tuloy sa naisip ko Mariel Rodriguez bigla. Punta natin muna, Lakay, malulubat na daw pala si Manang Milky. Sige, punta natin RH12 Milky Rigoniana. Di ba pinadala ng Motoliti battery ito si Manang Milky? Daw muna, Lakay, cellphone muna. Okay, proceed. Live mula sa House of Representatives si RH12 Milky Rigoniana. Manang Milky. Magandang umaga, Sister El at Lakay. Nako, dito sa Batasan, Pambansa, ay pahirapan na ang pagpasok ng mga bisita para saksihan mamayang hapon ang ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga alas 6 pa lang ng umaga, Lakay, na nasa Batasan Road, ngayon lamang nakapasok sa loob ng Batasan Pambansa Complex. Sobrang traffic. Alas 6, 3 hours, Manang Milky? Dahil sa sobrang traffic? Actually, Lakay at Sister El, walang masyadong traffic sa vicinity ng Batasan Pambansa. Ang traffic lamang tukod pagpapasok ka na ng North Gate ng Batasan Pambansa dahil sobrang higpit ng seguridad na ipinatutupad na mga kagawad ng Presidential Security Command. Kasi sila ang, kumbaga, ay nangangasiwa ng seguridad dito sa Batasan at meron lamang, kumbaga, kooperasyon ang mga miyembro naman ng House Sergeant at Arms. So yung mga reporters na nakapila, kanina pa daw alas 6 ng umaga sa labas ng Batasan na may mga gamit na sasakyan o kaya naman ay magpapadraft off lamang, ay ngayon lamang nakapasok, Lakay at Sister L dito sa Batasan Pambansa Complex. Ganon kahigpit ang security pagdating pa lamang sa gate ng North Wing ng Batasan Pambansa. Sa mga nagtatanong, mamaya, Lakay at Sister L, ay inaabangan din namin ang magiging ganap dito dahil magbubukas ang sesyon ng Kongreso. Dahil inaasahan din ang botohan sa speakership race at magdidesisyon din ang Kamara kung sino yung mga itatalagang mga opisyal din ng Kamara ngayong 20th Congress. Ang dinig ko, Lakay, Sister L, mukhang sigurado naman na daw itong si House Speaker Martin Romualdez na manatili sa kanyang posisyon bilang House Speaker ngayong 20th Congress. Ang rinig namin na bilang 293 na ang mga mambabatas na susuporta pabor kay Speaker Romualdez. Manang Milky, ayan, ano ang committee hahawakan ni ang presidential son, ayan, Sandro Marcos at ang speaker's wife, Congresswoman Yeda Romualdez. Wala pang alam na informasyon dyan, Lakay, kasi ngayon pa lamang or siguro sa mga susunod na araw kasi ay medyo mahaba din yung mga committee dito sa Kamara at kung sino yung kanilang maitatalaga na mamumuno sa mga outstanding committees ng Kamara sa pagpasok naman ng 20th Congress. Pero definitely, inaasahan namin
na may mataas na posisyon dito sa Kamara. Sa 20th Congress, itong si Congressman Sandro Marcos, dahil isa siya sa mga unang pumirma sa manifesto of support kay House Speaker Martin Romualdez. Pero delikadesa naman sana. Ala na bang iba? Sila na lang. Nakakahiya. Kino-question nga lakay yung si Congresswoman Yeda, di ba? Dahil pang ilang termino na pala niya yun. Ayan. Siguro ibigay sa iba. Yung mga hindi naman natin sila sinasabi hindi sila karapat-dapat, pero parang gano'n na nga. Give chance to others. Bigyan naman sa iba. Wala na bang iba? Baka sabihin sila na lang. Ayan, eto na, bumabalik na ang andyan na nga ang political dynasty. Baka sabihin, tatatag ang political dynasty. At doon sa mga pumirma lakay at Israel, para lang sa inyong impormasyon, ay inaasahan na hindi nakapirma doon ang mga kongresista na umano'y kumbaga ay hahamon sa leadership ni Speaker. Nga pala. Congressman Albi Benitez, Franco, at Duke Frasco lakay wala doon. Hindi sila nakapirma. Hindi nakapirma. So, pero ang malakas sa Albi Benitez, matunog may tsansa pa ba? Ayan, may mga last weekend bulong-bulungan na baka daw sumulpot ang Albi Benitez. Lakay hanggat hindi natatapos, ay baka may mga tsansa na ganyang mga impormasyon ay mangyari. So, iniasahan namin mga 10 o'clock in the morning, magbubukas ang sesyon. Sabay ang Kamara at Senado. Maiksi lamang ito at bibigyang daan naman ang kumbaga ay State of the Nation address mamayang hapon ni Pangulong Bongbong Marcos. So sa pagdating ng Pangulo sa rostrum ng plenary hall, may kita mo na ang bagong House Speaker at Senate President dito sa Kamara kung ito ba'y mananatili si Speaker Martin Romualdez at pagdating naman sa Senado, kung mananatili pa rin Senate President naman sa Senator Cheese Escudero. Given na yun, Speaker Romualdez, dahil siyempre para na rin sa security ng presidente, baka mamaya pagka daw hindi si pinsan ang maging speaker dyan, baka mamaya may mag-file na impeachment dyan. At least kung kay pinsan, ayan, parang Metrobank lang yan. You are in good hands, Mr. President. Oo, at Sister L, kung ano ang mga ganap ngayong umaga dito sa Kamara. Okay. Okay, Ruth. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga, Lakay at Sister L mula dito sa Kamara para sa GCRH Sona Special Report. Ako si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mahigit 7,000 kadiwa na idinaos sa buong Pilipinas, 1.8 million na pamilya ang nakinabang sa mababang presyo ng bilihin. Maraming salamat, Manang Milky, Mr. President. Ayan, pero ang gustong-gusto ko, sana sana matugunan. Paano pa ito ng mga dilaw? Hanggang ngayon, problema pa rin. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Ayan ang problema, Ayan, ang korupsyon, Mr. President, 3.25 na lang ngayon. Free for all na ang korupsyon. Sana po yan ay isa sa inyong matugunan. Babalikan pa natin ang mga reports sa standby Boy Gonzales. Asan ba si Boy? Nandun sa grupo. Marami rin ba ang mga release ng Pro Marcos? Alamin natin Lakay, tsaka mamaya kay Val Gonzales din kasi puro antay yung na-play natin kanina. Baka sabihin, bias tayo. Mamaya po pupuntahan natin yung mga pro-admin naman. Mas maingay yata yung mga antay. Nagsusunog kasi sila Lakay Babalikan po natin, mahabihan natin special coverage sa ika-4 na sona ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pahingan natin, suriin natin ang mga pangakong natupad na at yung mga pangakong napako. Oras, Sister L. It's 9:09. This time check is brought to you by Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan.
Ala pa yatang nahuli, nakaso na smuggler, Mr. President. Mayroon lang lakay President's Agenda. The President's Agenda. Ang ika-4 na SONA at DZRH Special Coverage. Anong meron lang meron lang lakay sinasabing kinasuhan. Wala namang binabanggit na pangalan. Tapos hindi pa rin nakukulong. Nasa na ba yun? Nasaan ang mga smugglers, Mr. President? Ayan. Pero tingnan natin dito kay bagong Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Abay, nakita ko yung Jong Francisco na nagkakape sa coffee drop, ha? Abay, nakakwentuhan ng konti, ha? Ayan, mukhang firm ang bagong Customs Commissioner Ariel Nep na hulihin, tugisin ang mga smugglers. Nako, lalo mga oil smugglers. Mga mapagsamantala. Yes, at saka yung mga smugglers ng Rolex na inilalagay sa bra. Grabe naman. Sa bra talaga. Yung siyam na kinasuhan dyan sa airport na taga Bureau of Customs. Ayun nga, Lakay. Pero sana, di ba, Lakay, wag na, nakakaya kasi. Nahuli na kasi, kinikilam pa. Pero halata namang i-smuggle kasi mga Rolex, Sister El. Ba't mo itatago sa loob ng bra kung wala kang tangkang ipusulit yan? Kaya lang, gusto nung siyam na opisyal ng tauhan ng customs na kutongan, kikilan, ayun. Gusto na lang kay easy money nangotong. So, yan po nagparamdam na ang Commissioner Bien Rubio tuloy. Ariel Nepomuceno. Abay, itong mamang ito, Sister L, soft spoken pero firm ang Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. The President's Agenda. Sandali lamang sa ating mga report sa Val Gonzales, Boy Gonzales, Sherwin. Ewan ko nga ba kung napapansin po ninyo, pero sa ibang aspeto po mga kuya, mga ateng, mas madali ngayon ang buhay. Pera. Isang tap lang sa cellphone, abay na ipadala na. Kahit anong palabas, maging mga awitin, kanta, litrato, isang type mo lang. Mahahanap mo na yan, Sister L. Yung nga lang, dahil din sa technology, kapag hindi tayo nag-iingat, madali rin tayong ma-scam. Hawak natin ang susi sa security ng ating mga bank account at pera. At kailangan itong ingatan. Kasi sa isang text o isang click, naku po, pwede itong makuha sa atin Mr. Mayor Rambo de Gracia ng Santa Teresita, Cagayan. Gamit ang advanced technology ay nagpapanggap ang mga scammer na ito na ang mga bangko, government agency o ano pang mga totoong kumpanya. At papasok pa ang mga scam messages nila na mukhang galing sa lehitimong text sender ID. Sasabihin nila na malalak ang account mo kapag hindi ka nag-click sa link na ibibigay nila. O kaya, manalo ka sa raffle. Pero, kailangan mo munang mag-click para mag-sign up at magbigay pa ng OTP. Para sure daw na makasali. Naku, ingat mga kuyang mga ateng. Modus po yan, kaya wag na wag kang bibigay. Kailangan, smarter tayo than scammers. Don't click links. Never share your OTP. Kaya doon tayo sa madaling buhay na walang hassle na scammers. Ito po ay isang mahalagang paalala mula po sa BDO Unibank. The President's Agenda. The President's Agenda. Ang ika-4 na SONA at DZRH Special Coverage. Oras sa Sister L. It's 9:20 at apuntahan natin, Lakay, ang pwesto ni RH5 Val Gonzales dahil kahapon pa lang dineploy na yung mga pulisa. Kaya naman ang pwersa ng QCPD at NCRPO nakapwesto na daw dyan sa may St. Peter's Church at sa ang area pa dyan sa lungsod ng Quezon. RH5 Val Gonzales. Val. Dumating na rito si NCRPO Director Police Brigadier General Antonio Birin dito sa Pagripo para makitawag ng St. Peter's Church dito sa Commonwealth Avenue
palibutan itong si General Abirin ay na nakaposta o all set na itong mga tauhan ng PNP dahil si Sarela sa Mayor, yung isang box dito na pinapalibutan ng mga concrete sabing pass barrier ay para doon sa mga miyembro ng mga militanteng grupo. Hanggang dito lamang sila sa lugar na yan. Kung naabot ng ating camera, hanggang dyan lamang sila sa lugar na yan. Boy, ibalik mo nga yung ibalik mo nga yung video. Ayan. Ang ganda nung kapote ng mga pulis. Yung kulay yellow-green. Yellow-green, kapote ba yan? Ang colorful. Parang vest. Vest ba yan? At titingnan lang natin. Dapat ganyan ang mga uniforme ng mga traffic enforcers natin. Ang sakit ng mata ko. Sorry, masyado siyang matingkad. Lalapitan ko lang kayo. Si General nagpatay sa General. Sir, nakabox na doon sa lugar na yon yung mga concrete barrier. Doon po yung lugar kung saan lang dapat yung mga militanteng grupo magsasagawa ng demonstrasyon. Tama ba, General? Opo, doon lang po yung yung ibinigay ng deposto kung saan sila dapat mag-apply. And they are not allowed to march off. The moment that they will march off, then we will try to block them. Sa ngayon, General, kumusta na yung monitoring natin dahil po kanina medyo merong konting aberya doon sa palabas ng Commonwealth Avenue patungo ng Memorial Circle, Quezon Memorial Circle. Kumusta po ba doon sa lugar? Maayos nang nakakataan yung ating mga ordinaryong mamamayan, General, sir? Ayos na pong nakakataan yung ating mga kababayan dahil ginawan po ng aksyon ng PNP at NMD. Sa ngayon po, yung mga nagpapasurbay sa mga rally, we heard na kumapos po ata sila along the UP premises. Then, inintay po natin yung mga susunod. General, ang ating angkor, si Deo Macalma, mukhang mayroon pang karagdagan mga katanungan. Go ahead, Mayor Deo Macalma. General, sir, ayan, wala naman tayong nakitang threat sa ating security ngayong zona ng Pangulong Marcos, sir. Wala po tayong nakikitang threat sa ngayon. Just po, tuloy-tuloy po yung mag-monitor natin in coordination with the Intel unit of President National Enforcement Agency. Ayan, okay, General, sir. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat si General Anthony Abirin. At mukhang dumating na rin dito sa lugar. Ito, dumating na rin itong si PNP Chief. The boxer. Andyan na ba si PNP Chief? Ayan, PNP Chief. Ay, nandito na sa lugar mismo. Ayun. Sa masahin ko na magkataon, kumusta na yung assessment po? Sinta ka niya resolution. We're on. Bala dito yung mga nauna. Wala naman tayo namusulit. Hello? Congratulations, General Torres. Congratulations. Di mo tanong kung di naman tanong yung laban nila ni Baste. Gusto yata ni Baste Miyerkules daw o kaya Martes daw Martes o Miyerkules daw. May laka daw siya ngayon Nasa Singapore pa yata si Baste. Nagsesenyasan na siya. Sinasinyasan na kami Police Brigadier General spokesperson Jean Pardo. Police Brigadier General Jean Pardo. Sumugod ka raw kasi agad eh. Baka bitbiting ka bigla dyan. Sumugod ka agad, nangunguna ka. Yan ang Bal Gonzales. Katabi niya kasi si Police Brigadier General Jean Pardo. Kinikindatan na ako. Si General Fajardo pala yon, yung katabi. Ang laki ng effort ni General Fajardo kahapon dun sa signal ginagawa dahil sa yung taga-Tia dito kay General Nicolas Torre III doon sa may bahagi ng Rizal Memorial Coliseum. So yan yung sitwasyon. Magsasagawa lamang ng inspection itong si PNP Chief, Police General Nicolas Torre III dito sa nakakasang contingency at nakakasang effort ng PNP para maisagawa ng maayos at walang aberya yung isasagawang ika-4 na State of the Nation Address ni
Pangulong BBM ngayong hapon. Ilang metro ang layo o ilang metro ang layo mula rito sa St. Petersburg. Teka muna, Val. Kung yung mga anti-Marcos hanggang dyan lang, paano yung mga pro-Marcos? Yung mga pro, inahanap namin kanina pa Papayagan ba makalapit dun sa batasan? Hindi na natin mahanap dahil lang pinabanggit dito ay ini-atras na daw dahil lang ibinigay sa kanilang lugar para mas malayo ang kanilang ibinigay sa kanila ito sa may batasan. At ito namang mga antay ay sa Commonwealth at nilapatan nga sa Peter's Church. Pero may abiso, ay kung totoo ito, ay abiso ng general nila dito tuloy yung kanilang pagsasagawa ng suporta naman para dito sa ika-4 na zona ni Pangulong BBM at sila ay ulitin ko lang ipinesto doon sa may bahagi ng batasan. Ngayon. Okay nga Rod, maraming salamat Val Gonzales. Back to you, Sister Relate. Maraming salamat Val Gonzales mula sa Commonwealth Avenue sa may tapat po ng St. Peter's Cathedral. The campaign against illegal drugs continues, but it has taken on a new face. The order is dead or alive. Hindi dong. Bloodless daw po ngayon, Mr. President. The order is dead or alive. Hindi nga po, ayan, bloodless na raw. The campaign against illegal drugs continues, but it has taken on a new face. Pero unti-unti po dumadami naman ang kaso ng drugs, Mr. President, ha? Ayan, kaya sa panahon ito, Mr. President, ayan, siguro po ay patindihin natin ang kampanya laban sa illegal drugs dahil marami na po tayong mga kababayan ang nababahala. Ayan, kaya sa panahon ito na tag-ulan, Mr. President, ha? Madami na naman ang nagkakasakit. Ayan, kaya dapat ay maging malusog at aktibo po tayo, ha? At kailangan todo alaga tayo sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class din. At gamot sa high cholesterol, syempre, world class pa rin mga kuya, mga ateng. Pero presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Katulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at siyempre, piliin po mga kuyang mga ateng ang world-class, piliin siyempre ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. And so this is Christmas. Rain or shine, may sona o wala. Tuloy po ang pamigay ng ayuda ni Sherwin. Yes. Pero sandali lamang, Sister El, kung may rally pala dyan sa dyan sa Quezon City. Abay, meron din dyan sa may Menjola. Yes, Lakay. Aba, sila naman ang mga nandyan. Naku, alamin natin, Lakay, dahil mayroon pala mga rallyista na nagtipon-tipon dyan naman sa may harap ng Menjola at nakabarikada ngayon dyan ang mga pulis ng Maynila. Nandyan ang ating kasamahan na si RH29, Boy Gonzales. Boy! Sister Lakay Gayor, dito naman sa lungsod ng Maynila ay nagsagawa rin ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa pamumuno ng kilusan o kilusang demokrasya sa Menjola. Kasabay ng ika-4 na zona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila naman sa mga lagay ng panahon kanina, hindi na patinag ang grupo sa kanilang aktibidad. Nagtipon-tipon sila sa Recto Avenue Corner, Quezon Boulevard at bago nagmarcha patungo na Menjola. Pangunahing isyu na kanilang ipinapanawagan ang umano'y pagnanakaw ng 100 at 42 bilyong pisong pondo para sana sa flood control na sinasabing ginamit upang protektahan ang mga opisyal at sangkot sa katiwalian. Kinokondena ng grupo
ang ikinasang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na itinuturing nila ang paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Bukod dito, nakalimutan na ng Pangulong BBM ang mga ipinangako niya noon hinggil sa kabuhayan, kahirapan, pagkain at iba pa na hanggang ngayon ay kanilang inaasahan. At ang kanilang isa sa mga pinapanawagan at inihintay, Lakay Deo, yung 1 milyon pabahay kada taon ng Pangulong BBM. Mukhang napako na raw ayon kay pabahay. Virgin Suarez ng leader ng naturang grupo. At yung mga plakad nila, Lakay, may nakalagay rin dito, yung 20 pesos na bigas, mukhang may pinipili lang, hindi dapat daw sana all. Ang kilos protesta ng mga militanteng grupo ay may pit na binantayan ng Manila Police District. Para sa DZRH Boy, special coverage, kumusta ang panahon dyan sa Manila? Tumila na, Lakay, yung pagbuhos ng ulan at ilang minuto pa lamang, nagkusa ng mag-disperse itong naturang grupo at sila ay magmamarcha, mag-assembly, Lakay, papunta ng Quezon City Circle para sumama sa iba't iba pang grupo na magsasagawa ng kilos protesta dyan sa Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Boy Gonzales. Teka muna, si Yorme, ayan, atin ba ng SONA mamaya? Ang hindi ko ba alam, Lakay, mukhang ang alam ko, Lakay, yung iba, pagka mga alkade, ma-attend din kapag SONA. Hindi ko pa nakita kung magtutungo ang alkade ng Manila, si Yorme Isko Moreno Dumagoso, dyan sa SONA ng Pangulo BBM. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa Menjola. Oh, extra. Extra. Ikaw talaga, Boy. Nawala na. Extra. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagoso. We have constructed, maintained, and upgraded more than 4,000 kilometers of roads and around 500 bridges across the country. The President's Agenda. The President's Agenda. Ang ika-4 na SONA at DZRH Special Coverage. Yung 5,500 flood control projects, Mr. President. 5,000 lang yun, Lakay. Sabi mo 5,500 lang. Ang mura naman nun. Hindi, yung mga project. Yung mga project. Bilang ng mga flood control projects. Okay. Ayan. Kaso, Lakay, magkano nga ulit budget? Sabi ni Senator Ping, since 2011, 1 trillion ang ginastos ng gobyerno. Ayan. Isama natin yung mga nakalipas na administrasyon. Oo, syempre hindi lang naman yung Actually, ang problema sa bansa natin, Lakay, tuloy-tuloy yan eh. Simula pa nung mga unang panahon, gumanda, may time na medyo gumanda, pero hindi nawawala talaga. Ayan. Hindi nababawasan. Ipaubayan na sa DPWH yung flood control project. Bakit ba kasi kumukuha ng pondo yung mga hindi naman dapat? Alam mo na. Ikaw ang taga-alat ng budget. Alangan naman guys, alaba tayo dyan. Ayan. Diba? Siyempre, paano si Eddie? Ayan. Yung problema, Lakay Yung may mga Yan ang sinasabi natin. Kaya... yung mga Eddie na yan Ayan, kaya sabi nga ni dating Paulong Pinoy, dahil sa korupsyon... Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Christmas time in the Philippines. Ilang days before Christmas? 150 days bago magpasko, Lakay. Lakay, magpapasko na. Ayan nga. Pero yung problema natin, ganun pa rin. Alam tayong magagawa. Ayan. Pinangako na. Gusto mo, tuparin pa. Alam mo, may nag-comment dito, Lakay. Ang username niya ay taxpayer. Sabi niya, taxpayer? sayang ang calamity fund, Lakay. Pag walang baha, 50% ghost delivery. Isa pa yan. Ayan.
Iba dyan, nagmamadali ng mag-declare state of calamity. Para, of course, kailangan ilabas yung mga pondo. Well, sana'y magastos lahat yan. Kung hindi, dadagdagan General Torre yan. Nakalikaw ng 20 million. Ayan, nakaris ng 20 million sa hindi natuloy na boxing. Ninong ng Bayan, nasaan ba ang ating ninong sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo? Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oy, teka muna, bati mo natin ng happy birthday yung nag-blow out dito sa atin. Oo, Lakay, ang napaka-generous. Actually, nagbibigay din to ng tulong sa mga nananalo sa ating Malakas promo, Lakay, di ba? Yes. Nag-iisang Marlago ang buhok. Victor De Leon Lima is the name. Yes, happy birthday, Sir Vic. At thank you for sharing your blessing. Yes, kaya lang parang Vic, para naman daw yung mga taga-DCME, sina Jen, ayan, mga taga-DCMM at saka DCME, ha? Abay, kailangan matikman din daw ang blowout mo parang big. Ayan. Akalain mo yun, hindi taga rito, pero nagbo-blow out sa atin lang. Iba ang Vic Lima Siyempre, ayan. At happy birthday din kay Mr. Jeyo Valera. Ayan, binabati ng PMA Sandigan 82. Eto na ang Ninong ng Bayan, Ninong Sherwin. Aba, nandyan lang pala sa Remedios sa Malate, Manila. Malapit-lapit lang, Lakay. Barangay 701. Diyan sa may Remedios sa Maynila. Ninong Sherwin, sino ba yung itong ninong natin, Lakay? Iba. Kahit SONA, hindi pwedeng pumalya sa pamimigay ng regalo. Saka bumabaha. Andyan pa rin. Rain or shine. Rain or shine. Ninong, sino yung nanalo ngayong araw? Ninong Sherwin. Lakay at Sister El, kung totoong gusto malaman ng Presidente ang estado ng bayan at kung talagang nais na maparating yung kanyang mensahe sa bayan, dapat daw ang SONA gawin sa kalsada, Lakay. Dahil itong kalsada, ito yung sumapalamin sa totoong sitwasyon at kondisyon ng ating bansa, kagaya ng baha, tambak ng basura, magulong trapiko at iba't ibang mga problema. Lakay ang unang-una na presidente na gumawa ng kanyang State of the Nation address sa kalsada diyan sa Lepanto Street sa Maynila. O ngayon ang bagong pangalan ng Lepanto Street Lakay LH Loyola Street diyan sa may Pampalok. Lakay itong si Manuel Quezon. Manuel Quezon. Hindi. Ang Manuel Luis Quezon nagsona sa kalsada? Manuel Rojas. Manuel Rojas. Aba, si Kuyang Manuel Rojas. Ayan. Mason din yan. June 3, 1946. Wow. Mahalal na presidente. Bago yan Di namin alam yan, Sherwin Oo. June 3, 1946. 1946. Harap ng mga mamamayan dyan sa Lepanto Street. Sandali. Dalawang kongreso na Sherwin, sa ilalim ng pamala ng Commonwealth. pakiulit anong eksaktong petsa para malaman ng aming mga writers sa cable to sa Grand Lands. June 3. Lakay. At 3 ng Hulyo. At 3 ng Hulyo 1946. Manuel Rojas, President Manuel Rojas. Aba, okay si Kuyang, Ayan. State of the Nation address. Saan street? Lepanto Street. Oo, yung dating Lepanto Street ngayon LH Loyola Street diyan sa Sampaloc, Maynila, Lakay. Doon nakita at naramdaman ng taong bayan yung pagsasalita ng presidente sa kanilang harapan mismo. Ito yung ulat sa bayan kung kaya't ang presidente ay humarap sa taong bayan diyan sa Lepanto Street noong 1946. At mula noon, hindi na nasundan yung ganong klase ng pagharap sa publiko. Maliban na lamang yung sumunod ng mga State of the Nation address ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ginawa diyan sa Luneta, Lakay, sa Grandstand, Luneta Grandstand. Marcos Luneta din? Luneta naman. Sa Grandstand, Lakay. Grandstand. Oo. Aba. Ito na naman
sa harap ng tao sa Luneta Grandstand. Kailan naman niyang... Sa mga presidente. Sherwin, ginawa yung kanilang zona sa kalsada. Si Marcos Sr., kailan ginawa yung zona niya sa Quirino Grandstand? Kaya yung kay Marcos Sr. ginawa yung kanyang State of the Nation address sa Luneta Grandstand noong sandali, hanapin ko lang dito sa kodigo. Kaya mo yan, ha? Aba, dapat maisama to sa history natin. Francis tuloy. Sherwin, ayan, oo. September 19, 1975. Lakay, ang tawag ito. September 19... 1975. Aha, okay. So silang dalawa lang, si Rojas at Marcos ang nagsagawa ng zona sa kalsada, sa labas ng batasan. Lahat halos sakay sa Legislative Building, yung dating Legislative Building, na ngayon National Museum. Yung State of the Nation address. At bukod doon, si President Marcos din, Marcos Sr. ay nag-address din ang State of the Nation address sa PICC. So, yung Philippine International Convention Center, bago nalipat na sa Batasang Pambansa, dyan sa Quezon City, Lakay. At mula noon, nung ginawa na yung State of the Nation address sa Batasang Pambansa, lahat na naging presidente, makalipas kay Marcos, dyan na nagsagawa ng kanilang State of the Nation address. Pero Lakay, ang totoong zona, nasa kalsada. O ano yung nakikita natin buhay ng ating mga kababayan, ito ang tunay na estado ng Pilipinas. Nasaang, Sherwin, anong zone ka ngayon? Anong barangay? Ayan, zone 11, barangay... 702, zone ano to? 77. Zona 77 lang. Okay, tamo, may zone na rin dyan. Tignan mo naman. Zone 77. State of the Nation address ay nakahanda na sa kanyang pagbisita sa... Ikaw ba'y pupunta ng kamera ganyan? Ang taray naman. Sexy ni ate, oh. Oo. Naghugas ka lang ng plato. Naghugas ng plato, naka-velvet na dress. Naka-spaghetti pa si ate, oh. Sexy. Maghugas ka ng plato sa Kongreso. Hindi ko, dito sa kabila, sa karinderya niya. Sa karinderya niya. Para naman, ate. Glenda de Pasal Barado. Si Ate Glenda. Ate Glenda Margarin. Kayo, tignan mo kasi, si Ate Glenda, kanina nung dumaan kami dito, ang kilala niya na pinakikinggan niya na pinanonood niya sa kanyang cellphone palagi, si Lakay. Aba! Mayor Lakalma. Aba, love you Ate Glenda. Ayan, bigyan ng premyo si Ate Glenda. Nakatabi na. ready ka na po, Marty, sa iyong outfit. Kaya ito, unahin na natin, Vitamin E. Tinigyan ko sa dali-dali. Nakakaloka. Sabi ko na naman party goer to Party dahil natama natin. And mahilig din sa Vitamin E. At siyempre meron ka rin 1,000 pesos cash. Ayan. Estado ng bayan. Tignan mo, yan yung mga talagang taong kalsada ang magsasabi. Ano gusto ng mensahe kay Pangulo? Okay naman po. Tuloy na lang po ang ginagawa niya. Tuloy lang daw. Tuloy lang ginagawa. Safe si ate. Ayan. Babaan niya, mga presyo ng bilihin, lalo ng bigas. Ayan. Naku, ibabada ang presyo ng bigas. Ang bigas. Bigas ng Pangulo, Lakay, yung 20 bigas ng Pangulo gusto pa na pababain. Magkano na lang gusto ng bigas? Makinse! Naku, grabe. Saan pa kaya magtaka ka ng ginagawa? Okay. O, Bixi, si Ate Glenda, bigyan pa ng pang-grocery yan. Oo, naibigay na yata. Na-impact na bigas. Ayun. Siyempre, ang paborito nating damdamin. Ayun, mini component. Yan, hindi ka na lang sa cellphone manonood, kundi sa radyo. Salamat po. Nakikinig po ako sa Damdaming Bayan po. Damdaming Bayan sa kanyang bagong mini component. Siyempre, ang Diesel H umbrella at ang Diesel H t-shirt. Sa mga nais marala na 1,000 pesos, laging tumutok sa Diesel H. Baka kayo nasusunod natin winner sa Diesel H Malacash promo. RH6, Sherwin Batal Faro Diesel H,
una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin, at congratulations kay Ate Glenda Margarin. Ayan. Hindi. Nawala sa isip ko, margarine kasi yung binabanggit mo kanina, Lakay. The President's Agenda. The President's Agenda. Ang ika-4 na SONA DZRH Special Coverage. Sandali lamang, Het, at nasa ating linya si Dean Christopher Berse. Saan siya? Siya, Lakay, ay Dean and Associate Professor ng University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance ng UP Diliman, at UPNC pagpalalakay ang ang abbreviation. Ayan, Dean Berse, magandang umaga po. Good morning, Dean. Magandang umaga, Lakay Mayor. Ayan. Good morning po. Okay, Dean, ayan, siguro po ay nasubaybayan niyo rin ang tatlong nakaraang SONA ng Pangulong Marcos. Doon sa kanyang mga State of the Nation address, Dean Berse, ayan, ano po sa tingin po ninyo, marami ba ang natupad at marami po ba ang napakong pangako? Siguro may mga natupad naman, no? Halimbawa yung sinabi niya yung sa inflation, no? Yung pagbaba ng inflation, kung titingnan natin ang datos, medyo bumababa po yung ating inflation, at least as of this year. May mga achievement din, halimbawa dun sa higher education, no? Naibida niya dati yung mga internationalization, pagiging globally competitive ng ating mga universities, colleges, at may at itong mga global rankings na po, itong mga nakaraang taon ay nagpapakita ng mas maraming universities na nakakapasok na sa atin. So may mga tupad naman, at meron din siyempre mga bagay na I would like to believe ay still in the process of being achieved, no? Kagaya halimbawa ng mga, alam niyo ngayong usapin ngayon, no? Kakagaling lang natin sa bagyo, baha, diba? Yung mga flood control projects, alam ko medyo mainit-init pa yan. And in the past, sinabi niya na may mga 5,500 projects, diba? Pero syempre, yung mga yun, I don't think natapos na ngayon at this time. Ay, Dean Berse, sir, alam naman po natin maraming problema ang Pilipinas, pero sa tingin po ba ninyo, ano ang dapat bigyang diin o unahin muna ng Pangulo dahil napakarami po nating problema na hanggang ngayon ay kinakaharap pa rin talaga ng pamahalaan? Well, kung titingnan natin yung mga surveys, kung susundan yan, kung ano yung gustong malaman ng mga tao, una na dyan yung mga indicators na may kinalaman sa ekonomiya, unemployment, inflation, syempre, baka gusto niyang ibida yun kasi isa yun sa mga positive na achieve in the past few years. Siguro yung interestingly, mayroon din usapin tungkol sa peace and order, nagkakaroon ng panibagong interest sa loob ng Pilipinas, pati na yung usapin ng drugs, halimbawa, based dun sa isang survey. Pero maganda, tingin ko i-highlight niya uli yung kanyang advokasya sa agrikultura. I think talagang laking bagay yun. Malaman kung ano na talaga lagay. And then siguro yung usapin ng pagtugon sa mga disaster, lalo na sa mga bagyo, dahil kakagaling lang natin doon. Itong mga flood control projects, kumusta na ba? Sa social media, recently, di ba, kumalat yung mga tanong kung saan napunta yung flood control projects na yan. Siguro maganda rin pag-usapan o magandang mabanggit din niya yung kalagayan na yung mga kalagayan pagdating sa pangkapayapaan. Siyempre, andyan, hindi lang sa loob ng Pilipinas, lalo yung sa West Philippine Sea, baka gusto niyong banggitin, pati na rin yung mga kalagayan ng mga OFWs natin na nasa labas ng bansa na naapektado ng mga gera sa bayan. Ayan, sana nga, yan naabangan natin din. Ayan, at lahat po tayo mag-aabang. At kung anong lalamanin. Alaman at kung matutumbok niya ang damdamin ng ating mga kababayan, hinaing at pangailangan ng bayan din Berse, sir.
Sana nga po. Okay, Dean Berse, maraming salamat po at good morning. Mabuhay po kayo. Thank you, Dean. Maraming salamat. Kaibigan Dean, ba't mo binura ka agad? Christopher Dr. Christopher Berse. Ayan. Ng University of the Philippines. University of NCPAG. Ayan. UP, ano ba? Nalilito ako sa nakalagay sa inyo. Sino ba nagsusulat dyan? Sasabunutan ko na to. We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness. We are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay yan naman talaga ay atin. Yes. Kaya dapat protektahan, Mr. President. Inaangkin lang ng mangulang hiyang mga taga-China. Puso mo, ha? Babalikan po natin ilang pang mga reports sa sitwasyon sa batasan, sitwasyon sa Kamara at Senado at paligid ng batasan pambansa. At of course, aabangan natin ang sona ng Pangulong Marcos. Oras, Sister L. 9:52. Ang oras na yan ay hatid. Pataasin ang produksyon ng ating ekonomiya. Pinapalago natin ang mga industriya. Dinadagdagan natin ang mga infrastruktura upang mas mapabilis ang daloy ng mga produkto at ng serbisyo. Higit sa lahat, pinapalakas natin ang kakayahan ng mga mamamayan upang mapaganda nila ang kanilang pamumuhay. Ito ang punot dulo ng ating Philippine Development Plan. Investments in public infrastructure and in the capacity of our people through food, education, health, jobs, and social protection remain our top priority. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. The President's Agenda. The President's Agenda. Ang ika-apat na sona, a DZRH Special Coverage. At bago ang sona ng Pangulo, i-congratulate din natin sa Sister L. Yes. Bakit kamo? Bakit lakay? Tumaas ang trust rating at performance rating ng Pangulong Marcos sa latest survey ng SWS at Okta Research. Yes. Tumaas pala siya lakay sa 64% mula sa 60% na trust rating ng Okta Research. Ayan. Pero lakay mo yung pinlay mo yung pangarap. May tanong ako sa kanya Anong tanong mo sa kanyang pangarap? Lakay, 4 na taon na. Ilang pangarap pa ba ang dapat maghintay? Kasi alam mo, lakay, hindi madaling mamuhay sa pangako. Ikaw naman may hugot. Sabi nga ni Senator Manny Villar, hindi bawal ang mangarap. Kita mo? Lakay ako, alam mo, hindi gutom ang mga kababayan natin sa pangako at pangarap Alam mo kung saan tayo gutom, lakay? Saan? Sa hustisya at pag-unlad. Ay, nako, talagang ganyan ang buhay-buhay kahit sino yatang presidente. Alam mo, lakay, totoo yun. Kasi hindi madali ang trabaho ng isang presidente. Ay, talaga. At kailangan magtulungan ang bawat Pilipino. Hindi lang po yan ang presidente. Kailangan natin ang pagkakaisa. Yes. At tulungan natin siya para mas madali ang trabaho niya. Pero kung yung nakapaligid sa kanya, problema na. Kawawa ang presidente. Kaya dapat, Mr. President, kahit kaibigan nyo yan, kahit kababatan dyan, pagka-involve ng korupsyon yan, sibakin na yan. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Ay talaga, Mr. President Noy, ayan. At batiin lang natin si Congressman Most Worshipful Romy Momo, sina Jess, Ian, Laika at Angela, yung kanyang mga staff
ready na sila sa kanilang Filipiniana attire. Ayan. Mga naka-ready na. At pero ito attire ni Congressman Vladimir Amir Putin Pelaez Momo at saka si Congressman Elmer Garjola ng Construction Workers Solidarity Party List, ha? Aba, iba ang attire, Sister El. Ano ang attire niya? Aba, nakapang construction daw, may dalang piko tsaka pala. Akala ko yung ano ba tawag doon yung nakalimutan ko tawag. Traktor, yung bulldozer. Yung may malaking ganon lakay, yung pang ganon, yung parang may backhoe. Ayan, backhoe. Ayan. And mahabigan, so tuloy-tuloy po tayo sa ating special coverage. At abangan natin at sana nga Mr. President ang iyong teka muna, happy birthday muna kay Cesar Abaricia, baka di mag-blow out ito, ha? Kasabay pala ito ni paring Vic De Leon Lima. Ayan, Cesar Abaricia ng Shell. Para po sa mga nakilala kaibigan ni Cesar Abaricia, birthday po niya ngayon. At buwabati ang reyna ng Pilipinas Shell, ang President CEO na si Madam Lorelai Kiambao. Ba, iba ang Sarce Abaricia, si Manny Castañeda, Serge Bernal, Bobby Canapi at mga taga-Kabibi. Ba, happy birthday Mr. Cesar Abaricia. At good morning Mr. President. Meron ba kayong huling rehearsal ngayong umaga diyan sa Palasyo ng Malacanang? Ayan, ilang applause kaya, ha? Ayan, at o nga pala, pinapaabot natin tayong pakiramay, Sister El. Our condolences po sa pamilya. Sa pagyaw po ng dati naming engineer dito sa DZRH, si Engineer June Beltran. Siya po ay sinundo na po ni Lord kagabi ba Malo? Kagabi o kaninang umaga? Mukhang kagabi lakay. Ayan. So para po sa mga kasama namin sa MBC, mga dating kasama natin sa engineering, si paring Engineer June Beltran ay sinundo na po ni Lord. At sa aming mga classmates nga pala sa Lyceum, mga classmates, ha? Ang classmate nating si Norberto Javier, Bert Javier, dating reporter ng Philippine Star, dating reporter ng Manila Bulletin. Na-meet mo na yata ito, Sister Ella. Nagpupunta rito sa akin minsan. Ayan. Siya po ay sinawim palad po, mabigan dahil siya pala yung pinatay dyan sa may Muntalban Rizal last week, Sister El. Sa yung reporter na pinagsasaksak habang natutulog. Ayan, So para po sa pamilya ni classmate Norberto Bert Javier, dating reporter ng Manila Bulletin at Philippine Star, siya po ay sumakabilang buhay na po. Our condolences. The President's Agenda. The President's Agenda. Ang ika-apat na sona, ang DZRH Special Coverage. At yan po ang bahagi namin sa special coverage ni Sister L. Ayan, wala po munang parte ng damdaming bayan. Ayan, at tayo po ay magpapatuloy sa ating special coverage. At kami ay magpapaalam mo ni Sister L. Tuloy-tuloy yan lakay hanggang mamayang hapon. At nagtatanong sa atin anong oras ang SONA. Usually po yan dapat alas 3. Pero ngayon, 4 o'clock po. Madalas 4 na talaga nagsisimula yung speech. Actually, 4 o'clock talaga, Sister L. Ayan, 4 o'clock po ang SONA ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasi lakay, nagtatanong na sila dito. Anong oras ba talaga yung SONA? Ayan. Yan po ay 4 o'clock. Ha? Eksakto 4 o'clock yan. So, abangan po natin kung ang ating mga pangarap ay matutupad Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sana nga, Mr. President, umunlad ang ating bansa at mabawasan ang kahirapan at mabawasan ang korupsyon at matigil na ang illegal drugs. At yan ang aming bahagi sa ating special coverage sa SONA ng Pangulong Marcos. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe, everyone. At magbabalik po ako mamaya alas 3 ng hapon. Ayan, kasama ko si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At, Susunod susunod na lakay.
Ang nag-iisang Wonder Woman, Miss May Binauhan, at kasama si Yuel Reyes. Ayan, pwede natin kainin ang lugaw ni Lugaw Queen. Yun ang masarap. Miss May Binauhan. Mag-almusal na tayo, Lakay. Ayan, painit muna natin. Maraming salamat at oras, Sister L. 10:07. This time check is brought to you by